Magandang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo magpasimula ng ating gawain sa gabing ito, tayo muna po ay sumandaling tumayo at tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, sa mga oras na ito kami po ay muling dumudulog sa iyo at nagtataas ng tinig upang dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo kami sa gawain ito, sa gabing ito. At dalangin namin, Panginoon, na sa aming gawain ito, sa pag-alala ng kadakilaang sakripisyo na ginawa niyo, Panginoon, para sa amin at sa mundong ito. Para maalala namin muli at na ang kabutihan na ginawa niyo, Panginoon, sa amin na hindi mapapantayan ng kahit sino man. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa dakilang pagmamahal mo, na kahit na doon po sa kamatayan at hanggang doon po sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niyo po yung inyong bugtong na anak na si Jesus upang mamatay para lamang po maipakita ang dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Pang mabigyan kami ng buhay at kaligtasan sa lahat ng maniniwala sa iyo, O Lord. Maraming salamat. At sa aming gawain ito, sa buong linggong ito hanggang sa linggo, upang ma-celebrate, Panginoon, ang Holy Week, ay samahan niyo kami sa aming evangelism work na ginagawa, Panginoon, para sa iyo. Sa buong iglesia. Nawa, Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa na makapag-share, Panginoon, ng inyong mabuting balita na ang balitang ito, Panginoon, na magbibigay buhay sa bawat isa at makikipagbigay ng tagumpay sa aming buhay. O Lord, nawa ang gawain ito ay maibigay namin ng mataas na papuri para sa iyo. Maibigay namin, Panginoon, sa aming mga pag-aawitan, may pakita namin sa aming mga pakikinig, may pakita namin sa iyo, Panginoon, sa aming mga panalangin. At nawa ang gawain ito ay maging kapuri-puri para sa iyo, Lord. Samahan niyo kami hanggang sa aming pagtatapos. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus, naming mananakop at tagapagligtas. Amen. It's a wonderful night to everyone. Sa ating pong lahat ay isa pong mapagpalang gabi po. And this is the start as we celebrate the Holy Week and remember God's goodness, God's love to us. And before we start, may mga upuan po dito sa harapan. May I request everyone na nasa likod, lumapit. These chairs in front are special to each and every one of us. Kayo po yung hinihintay niyan sa gabi pong ito. Kaya po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na lumapit po, and together, let us be in front of the Lord. Lumapit tayo sa ating Panginoon, and let us give worship to Him. Ito pong gabing ito ay isang gabi na puno ng mga papuri para po sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng pagmamahal, ng pag-asa, kaligtasan para po sa ating lahat. And this night is all about surrendering all to our Lord. Kaya po kung ikaw, kapatid, ay handang sumuko, mag-surrender sa ating Panginoon, these chairs in front are open. Lapit po tayo.
And mas madama natin yung mensahe nating Panginoon through the songs and praises that are prepared para po papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon. This night is a night full of worship, and everybody are encouraged to sing with all our hearts, with all our minds and strength, to give glory and thanksgiving sa ating Panginoon. And muli po, we are encouraging everyone to come in front para ma-fill up ito and mabigay natin yung best worship natin sa ating Panginoon. And to start our praise and worship to our Lord God, masimula na papurihan ng ating Panginoon, tayo po lahat ay tumayo. And as we start to sing to Him, this first song, Draw Me Close to You, let us all pour out our hearts as we sing these songs to Him. And be close to our Lord God as we sing every word of this song, as we declare our eagerness and willingness to be with our Lord God and declare that He is all we want in our lives. Let's sing these songs with all our hearts para po papurihan ng ating Panginoon. Draw me close to You, never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take Your place. To feel the warmth of Your embrace. Help me find a way, bring me back to You. Sing, You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are near. Draw me close to You, never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. And You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take Your place. To feel the warmth of Your embrace. Help me find a way and bring me back to You. We sing it, You're all I want. You're all I want. You're all we ever needed. You're all I ever needed. And You're all I want. Help me know You are near. You're all I want. And You're all
Help me know you are near. Help me know you are near. And as we continue to sing para sa ating Panginoon, He is the only one that we need, hindi lang right now, kundi sa buong buhay ng bawat isa. And naniniwala ako na yung Panginoon natin has been so good, has been faithful sa atin. Kaya let us take this opportunity to give thanks, to praise, to worship ang ating Panginoon. Because He is the only one that we need sa ating mga buhay. Okay, let's continue to worship Him through this song, Breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your every word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, Lord. Your holy presence living in me. This is our daily bread. This is our daily bread. This is our daily bread. Your every word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living
my daily bread. Your every word spoken to me. You're desperate for you, Lord, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. We are lost without you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. We sing. And I'm lost without you. As we continue to worship sa ating Panginoon, again, the Lord has been so good. And ang ating Panginoon has been faithful all through our lives. Na no matter how far we can, how far we may be, yung ating Panginoon is always there to guide and love ang bawat isa sa atin. And that is so, so good. Napakabuti ng nag-iisa nating Panginoon. And this night, truly, na He deserves all this worship natin sa Kanya. Kaya as we continue to sing sa ating Panginoon, let us think back again all of the goodness na ginawa niya. And let us express ang ating pagmamahal naman towards to our Lord God. Kaya as we continue to sing, sabay-sabay po natin awitin, Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. You have been faithful. And all my life you have been so, so good.
sa ating Panginoon. We sing. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Ayan, truly na ang ating Panginoon ay tunay at buhay at napakabuti. And gaya nga dito po sa ating next song, it says oceans, na gaya po ng gaya ng oceans na sobrang deep. Minsan ganun tayo na we are in the depths of trials, of pain, everything that hinders us to move forward with the Lord. Hinders us to move forward with the Lord. It says here na the Lord will always be with us and continue to hold us as we go through the deep waters. Kaya as we continue to worship ang ating Panginoon tonight, let the Lord lead us as we sing this worship song to Him. Let us all sing Oceans. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves and oceans rise. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest
Let the Lord lead us tonight as we continue to worship Him, praise Him to the songs and praises. Spirit, lead us. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Let's continue to sing sa ating Panginoon. We will call upon the name of our Lord God. Let the Lord lead us, hindi lang tonight, kundi every day of our lives. Kaya as we sing, let us call upon sa ating Panginoon. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, truly na napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin. You have been so faithful sa amin, Panginoon. And even though, Lord God, na we are undeserving of your grace, your love, ganun mo pinakita sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung pagmamahal mo. And that is an evidence that you are a great God, Panginoon. Naway dito sa aming celebration of your goodness, Panginoon, kayo siyang patuloy na manguna pumagitna at patuloy niyo pong buksan yung mga puso namin, mga tenga namin, isip namin, Panginoon, para mapakinggan yung nais ninyong sabihin sa bawat isa sa amin. We praise you and we glorify you, Lord God. And this is all we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen.
Ayan po. Good evening po. Ayan. Ayan po. Good evening po sa bawat isa sa atin and also sa lahat po ng nanonood dyan sa ating live. Another opportunity po na to worship ang nag-iisa nating Panginoon. And ngayon, sa inyong harapan, ako po si Jaira Bautista, isa sa mga kabataan ng 20th, and I will testify how the Lord worked within me as I surrendered everything to Him. Yun po yung theme natin ngayon about surrendering. And masasabi ko po along the journey of surrendering, hindi siya madali. Sobrang, yun lang yung masasabi ko. It was never easy. As I surrendered everything, the pain, the past, being in control of my own life, yung desires ko, yung future ko, maraming beses ko nang iniyak lahat yan kay Lord. Kasi ang dami kong need i-sacrifice to gain strength para i-surrender ko yung sarili ko kay Lord. Hindi siya ganon kadali. Kagaya na lang ng family traditions namin. Dati po di ko po ito nakukwento Saturday or Sunday. Minsan po at 4 p.m., ayan, matik na po yan yung mama ko. Niyayaya na ako nung Catholic pa ako, niyayaya ako ng mama ko sa church, mag-church kami. Yun, isa yun sa need kong i-sacrifice. Masakit pa sa akin noon na tumanggi sa kanya. Kasi parang isa rin yun sa part na nag-bind kami as a family. Ayun, masakit para sa akin na tanggihan ko yung mama ko kasi I am trying to stand firm sa sinisimulan ko noon. Tapos noon, tinry ko rin i-sacrifice yung mga worldly things. Yan, cheating sa exam, pagsisinungaling, palasagot, pilit na mga bagay na hindi para sa akin. And also, I sacrificed my character. Kung paano ako before, bago ako maging ganito ngayon. Kumbaga, yun yung mga kailangan kong i-sacrifice, yung mga bagay na naging parte ng buhay ko. Hindi siya madali. Pero along the way, He never failed me. Kasi before surrendering kay Lord, nakita ko na kung paano niya ako ni-ready muna. Yung heart ko, yung heart ko, yung mind ko, binigyan niya muna ako ng understanding na kung sino siya, paano siya gumalaw at gagalaw sa buhay ko. Sakto po kasi noon, Di nyo po ata to alam. Bago po ako magpabaptize, inantay ko po muna yung yes ng mama ko. So parang yun yung naging pinakamatamis na yes noon sa akin. Kasi I waited 7 months bago nila ako payagan magpabaptize. Dahil nga sa family traditions namin, parang iniisip nila pag nagpabaptize ako, baka malayo na ako sa kanila, iba na ako sa kanila. Pero yun yung need ko i-sacrifice para mas makilala siya. Then during surrendering naman, dito na ako umiyak kay Lord. Kung kanina before surrendering, niready niya muna yung heart and mind ko. During surrendering naman, dito na ako umiyak. Di lang dahil sa saya na unti-unti binabago niya ako, inaayos niya ako, binubuo niya ako ulit, kung di dahil din sa hirap na ibigay yung buong buhay ko sa Kanya. Kasi gaya nga po ng sabi ko, hindi siya madali. Kasi during sa pagsusurrender ko, naranasan ko din kasi along the way, yung church ka pa, di ba ganito ka naman,
ganyan ka naman. And minsan, bukod din sa ibang tao, minsan kalaban ko din yung own understanding ko. Ako, kalaban ko mismo yung sarili ko. Kaya nasabi ko talagang, the way is never easy. Pero after surrendering kay Lord, there is one thing na tumatak sa akin all throughout the journey. He never failed me. He never failed me. And ito yung pinaka worth it na ginawa ko. Kasi He assured me with His peace, with His grace, and love na hindi mapapantayan ng mundo. Ganon kabuti. Yung nag-iisa nating Panginoon. Naalala ko nga po yung yung song na Ako'y Binago Niya, kung alam niyo po yun. Tumatak talaga yung song na yun sa akin. Hindi na po ako kakanta. Sabi doon, marami na akong sinubukan kung sino-sinong nilapitan. Nang halos ako ay sumuko na, si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya mula nang ako'y magpasya. So, nung time of surrendering, pinili ko siya. Yeah. Pinili kong mag-surrender sa Kanya. Gaya nga ng sabi ko kanina, it is never easy. Pero He made it possible, and mula noon, He never failed me. That is my testimony sa pag-surrender ko sa Panginoon. He never failed me. Ayan po. To God be all the glory. Praise God po. Alam nyo, sa mga nabanggit ni Sister Jai, dami pa po siyang hindi nasabi. Nakita ko po yung buhay niya. Alam nyo po, hirap mag-surrender. Kasi sa mundong ginagalawan po natin, pag sinabi nating surrender, parang feeling natin talo. Sa mundong ginagalawan natin, gusto nila, lagi mong ipaglaban. Tama po? Ilaban mo lang. Huwag kang susuko. Pero nakita niyo po yung tema natin ngayong gabi po na ito. Anong title po natin ang tema natin this night? Surrender. Bakit ang isang Kristiyano na merong Diyos na pinaniniwalaan, inaaya natin sa gabi na to na mag-surrender? Bakit ang isang Kristiyano na meron namang kasama, imbis na lumaban, susuko? Alam niyo po, sa mundo kasi, ilaban mo lang ng ilaban, mag-isa ka, may kasama ka, lumaban ka. Pero sabi ng Panginoon po sa atin, isuko mo. Surrender mo sa ating Panginoon. Alam niyo po yung krus, hindi po yan sign or symbol ng pagkatalo. Yung cross na meron po tayo, it is a sign ng pagsuko. It's never losing. It's about victory pagdating sa ating pong Panginoon. Kaya sa atin po dito, this night, this would be a reminder for us na hindi tayo magwawagayway ng ating pong mga kamay, magtataas ng kamay kasi susuko na tayo o talo na tayo. Kasi di ba, whenever we are raising our hands, it symbolizes na tayo po ay sumusuko. Kaya nga sabi po dito, surrender, this is a night of worship. Although the church, tayo po hindi tayo sanay na we are raising our hands to praise and worship the Lord. Pero sa oras po na ito, magtataas tayo ng kamay hindi dahil susuko, hindi dahil talo ka na, kundi tayo po ay magpupuri, we will be worshiping the Lord sa gabi po na ito. Kaya mga kapatid, sa gabi po na ito, huwag niyo po munang i-mind ang inyong mga katabi. Let's ask this question sa sarili natin at tanungin natin si Lord, Panginoon, ano ang kailangan kong isuko para masambakan ng buo? Alam niyo po ba, it's sad to say that even Sunday, hindi pala natin nasasamba ng buo si Lord. Kasi there is still something na hindi mo pa rin sinusuko.
Pupunta ka sa church, yes, you are praising the Lord, you are listening to the words of God, but until up to this point, meron pa rin tayong hindi na isusuko sa ating Panginoon. Kaya minsan, nararamdaman natin, bakit parang nag-church naman ako? Ang ganda ng message, ang ganda ng praise and worship, ang ganda ng mga kapatiran sa church. Pero parang walang nangyayari. Parang something's off sa akin. Kasi baka ang tanong, hindi mo pa pala buong sinusuko yung sarili mo sa Panginoon. Kaya pwede po ba nating itaas yung kamay natin sa oras po na ito? O hanggang saan nyo lang po siya kayang itaas? Both of our hands. Yan. Yan. Dalawang kamay po Huwag nyo pong ibababa hanggat hindi ko po sinasabi. Okay lang po. Kaya? Sige po. Tutuloy po tayo while raising your hands. Alam nyo po, mga kapatid, 3 bagay lang yung gusto ng Panginoon para po sa oras po na ito, patungkol po sa ating pong surrender, sa ating pong pagsuko sa Diyos. Meron po ba tayong mga gustong isuko ngayong gabi? Meron po. Meron. Naniniwala po ako, hindi po kayo dadalhin na inyong mga paa dito sa bahay-sambahan nang wala po kayong gustong isuko. Paano yun, Brother Dave? Wala naman na ako isusuko. Mga kapatid, meron. Meron at meron tayong kailangang isuko sa ating Panginoon. 3 bagay na gusto ko pong i-remind sa atin that would help us to surrender our lives sa ating pong Panginoon. Tandaan niyo po ito, taas niyo lang po yung kamay po ninyo. Nandito po tayo ngayon to worship the Lord. Okay po? Huwag po ninyong bababa. Lahat tayo worshiper sa oras po na ito. Una, sabi po dito ng ating Panginoon, ang surrender, ang pagsuko, it needs humility. Kailangan po nito ng pagpapakumbaba. Mahirap po ba magpakumbaba? Yes, maybe. Alam niyo po, sabi po dito sa theme verse natin, Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man. Let's focus on that verse. Tingnan niyo po, si Jesus Christ, nakita po siya in an appearance of a man, bilang tao. Imagine you are the greatest of all, but people saw you as a man. Ibig sabihin, tao yung Panginoon sa kanilang paningin. Pero ano pong ibig sabihin po nito sa atin? Ibig sabihin po nito that although Jesus is divine, siya po ay banal, siya pa rin po ay nakita bilang isang tao. Nakita, nakaranas ng kalungkutan, nakaranas ng mga pighati sa kanila pong buhay, nakaranas ng hurt sa kanila pong buhay. Meron po ba nangangawit? Napapansin ko po, medyo bumababa na po. Sige po, pwede nyo na po ibaba. Ayan, praise God. Alam niyo po, that is exactly what surrender is. Kapag tinaas mo yung kamay mo sa Panginoon, alam niyo po, we are inconsistent. Meron po sa atin nangangawit na, binababa ng unti-unti, hindi mo na mamalayan, nandito na pala yung surrender mo. Nung una, you are giving everything, nakataas yung 2 kamay mo. Pero the moment na medyo nakaramdam ka na ng alay, bumababa na tayo ng unti-unti. Same principle pagdating sa pagsuko sa Panginoon. Mag-yes ka kay Lord, Lord, I surrender my life to you, pero bukas hindi na. Kasi nawawala na yung pagpapakumbaba na gusto po natin pag-usapan po sa oras po na ito. Jesus Christ, He is the Lord, pero hindi niya yun pinagmayabang sa maraming tao. He was humble. Napakababa ng ating pong Panginoon sa mga tao. Alam niyo po, ang surrender, ang pagsuko, it begins when we take on the posture of humility, just like Christ. Hindi tayo makakapag-surrender not until you know how to put both of your feet sa lapag, sa ground. Kaya mga kapatid, sa gabi po na ito, if you really want to surrender yung buhay natin kay Lord, all we need to do is have humility. Hindi ka kasi makakapag-surrender hanggat high and mighty ka pa rin. Hindi ka makakapag-surrender up until now na sa tingin mo mas magaling ka pa rin sa katabi mo. No, hindi tayo kayang mag-surrender ng ganon. Makakapag-surrender tayo when you think of yourself na I am nothing without Jesus. Hindi self-pity, but the reality na hindi talaga natin kaya lahat ng bagay na wala si Jesus sa buhay natin.
And isa pa pong dapat natin tandaan, whenever we are worshiping, tandaan po natin, worship is not just through singing songs. Worship is our lifestyle ngayon. Ang worship is not a performance-based na ginagawa natin, na hindi pag may mga ibang tao nakakita sa'yo, napakabait mo, napakamagagalang mo, pero pagdating mo sa loob ng pamilya, sa loob ng mga kaibigan, iba ka. Hindi po pwedeng ganon. Maging elder, deacon, pastor, leader ng church, o anuman pong estado natin sa loob ng iglesia, it's about bowing before the King. It's about humbling yourself. Na alam natin na meron pong Diyos na mas mataas kaysa sa atin. And that's humility, mga kapatid. Alam niyo po paano tayo magkakaroon ng humility pa? Let go of the spotlight. Alam niyo po, to be honest, as much as possible, ako, siguro po kung di talaga ako pastor, lagi po ako nasa likod. Hindi dahil doon tayo lagi nasanay, nauupo tayo sa likod. Pero kasi, gusto ko na, ito yung worship ko sa Panginoon eh. Actually, kung tatanungin niyo po, ayoko po talaga lagi po ako nasa unahan. Ayoko po laging ako yung nakikita niyo dito, tutugtog, kakanta, magpipreach. As much as possible, ayoko po. Hindi dahil ayoko po maglingkod sa Panginoon. Kasi ito po yung puso ko. Gusto ko si Lord lagi napapapurihan ng buhay ko. Gusto ko si Lord lagi yung natataas, hindi yung sarili ko. Let go of the spotlight, mga kapatid. Be humble. Kasi tandaan po natin, it's not always about you. It's always about Jesus. Hindi mo mararating kung ang sino ka ngayon kung hindi dahil sa Panginoon. Hindi mo mararanasan kung sino ka ngayon without Jesus. Kasi pinanalangin po natin yan, marating natin at makamtan. So we need to be humble sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, lagi tayo dapat willing to serve. Can you see Jesus Christ? Hinugasan niya yung mga paa ng mga disciples niya. Tayo po minsan ayaw nating bumaba sa level ng ibang tao kasi parang, hindi ako dapat dyan, hindi ko kaya yan, kasi ganito. Kasi no, mga kapatid, ang isang Kristiyano na kayang mag-surrender, you are willing to serve. Maglingkod. Kaso po sa atin, alam niyo po, ito lagi ko po itong naaalala na laging sinasabi sa amin ng mga leaders namin before ni Brother Gardy, ang paglilingkod, pinag-aagawan. Nakukuha niyo po? Ibig sabihin po, ang paglilingkod, dapat nag-uunahan tayo. Ang problema, nakakalungkot po na realidad ng buhay natin. Kahit po tayo, sabihin na natin, nasa tamang church tayo, pero yung paglilingkod, inaayawan. Pinagtutulakan pa yung iba, mga kapatid. Sana ikaw, tayong lahat excited ka na kapag nag-open tayo, gusto ko maglingkod. I want to serve. Alam niyo po, sana magkaroon tayo ng ganong urge sa buhay po natin. Gusto kong maglingkod. Just like Jesus did sa buhay po natin. Pangatlo, humility starts kapag kaya na natin pong i-admit na mali tayo. Alam niyo po, isa sa pinakamahirap gawin, tanggapin na mali tayo. Sa tanan po ng buhay natin, ilang beses niyo pong sinabi na, sorry, nagkamali ako. Ako yung nagkamali. Ilang beses po yun sa inyo. Siguro, pwede mga ilang oras, ilang araw, pero meron po ba dito, within that day, na-realize niya na mali siya agad? Sana lagi tayong aware and we are ready to admit that I have sinned. I am wrong. Nakagawa ako ng pagkakamali. Kasi whenever na ganito po yung nararanasan natin, o kaya kabaliktaran, kapatid, delikado po yun. Kapag hindi ka na marunong mag-admit na mali ka, ang pananaw mo na lang palagi, tama ka. Kapatid, self-righteousness. Ayaw yun ng Panginoon. Alam niyo po, yung lagi niyang pinaparinggan sa mga messages niya on the gospel, the Pharisees. Nasa church sila, pero ang tingin nila, sila yung pinakamataas. No. Mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, humility. Pagpapakumbaba. If we want to surrender to Jesus, we need to have humility. Pangalawa, tandaan po natin na ang pagsuko, hindi yan mangyayari not unless magkaroon tayo ng pagsunod. Obedience. Sabi dun sa second part ng verse natin, He humbled Himself by becoming obedient. Alam niyo po, hindi natin magagawang sumuko sa ating Panginoon kapag hindi tayo marunong sumunod. Bakit po? Ang true worship, it should lead us to obey.
to be obedient pagdating po sa ating Panginoon. So if you are a true worshiper, sabi po yan ng John 4, na darating ang panahon, ang mga worshiper ng Panginoon will worship Him in spirit and in truth. Ikaw po ngayon ay susunod na sa ating pong Panginoon. Jesus Christ, pinakatuktok na meron po tayo, kung meron man po tayong level ng hierarchy. Pero ang sabi po doon, He still obeyed. Sumunod pa rin po siya sa ating Panginoon. Mga kapatid, yung pagsunod natin sa Panginoon, napakahalaga niyan eh. It's not just the songs that we are singing. Hindi man po ito yung mga labi natin na umaawit, but it is about a life that yields. Ang buhay na sumusuko. Tandaan niyo po, again, kagaya ng sinabi ko kanina, yung buhay po natin, it's not always about fighting. Ano po? Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, tungkol yan sa pagsuko. Gaano mo kayang isuko yung buhay mo sa Panginoon para manalo ka? It's not about losing. It's about securing your victory in Jesus Christ. Hindi ka mananalo hanggat hindi ka sumusuko. How ironic ng Panginoon. Ano? Sa mundo, pag sumuko ka, talo. Pero kapag kay Lord ka pala sumuko, panalo ka. Kasi gusto ipakita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin that we need to obey. That we need to give our 100% obedience sa ating Panginoon. Alam niyo po, tanungin natin yung sarili natin nito. Can I obey God even when it hurts? Kaya ko ba sundin si Lord kahit nasasaktan ako ngayon? Meron po ba mga nasasaktan ngayon? Mga kapatid, may mga nasasaktan po ba ngayon? Hindi lang physically, emotionally. Meron po bang nanakit sa inyo emotionally? Mentally. We are all hurt. We are all broken people. Marami pong nananakit sa atin, maraming nambubuli sa atin, maraming hindi gumagawa sa atin ng patas, maraming tumatapak sa atin. Ang daming mga tao na nagtitake advantage sa atin. But the question is, can you still obey God kahit na ikaw ay nakakaranas ng hurt? Can you still obey God sa mga sinasabi niya kapag hindi na patas yung mga tao sa paligid mo? Can you still obey God? Kasi total obedience po ito. Mga kapatid, can we really still obey God pagdating po sa mga bagay na yan? Kasi mga kapatid, ang surrender, it means following Jesus even if it's inconvenient or uncomfortable. Alam niyo, sabi po ni Jesus, sa lahat ng mga susunod sa Kanya, you need to be ready na itakwil kayo, i-hate kayo ng mundo. Naalala niyo po yun, sabi ni Jesus, if you want to be my disciple, the world will hate you. Kaya napansin niyo po, ayaw sa inyo ng sanlibutan. Lagi kayong inaaway, lagi kayong kung ano sinasabi. Kasi the world hates Jesus. And that's the reality. So kung ikaw din po, i-hate mo rin si Jesus, you will not be willing to serve, you are not obedient pagdating sa ating Panginoon, then hindi natin fully surrendered yung buhay po natin kay Lord. Kasi kahit inconvenient and uncomfortable po tayo, susunod ka pa rin kay Lord. Amen? Bible characters, Moses, Abraham, David, every one of them na tinawag ng Panginoon, hindi convenient yung buhay po nila. Nakuha po natin? Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Moses, maglilid ng thousands of people araw-araw. Sakit ng ulo niya araw-araw. Ang daming nagrereklamo sa kanya araw-araw. It's not convenient. Magta-travel sila 7 days, inabot ng 40. Si Peter, yung other disciples, lahat sila pinersecute, lahat sila nakahalos lahat nakaranas ng death. Na hindi normal death sa katandaan, si John lang po yung hindi nakaranas ng ganon, but every one of them nakaranas ng hindi magandang kamatayan. Is their life convenient? No. Pero bakit parang tayo konting inconvenient lang pagdating kay Lord, nawalan ka lang ng isang tanghalian, galit ka na agad kay Lord. Nawalan ka lang ng konting minuto sa ibang bagay, galit ka na agad kay Lord. Pero hindi ba natin naalala how much God sacrificed Himself for you? How much Jesus sacrificed Himself just to have your 1 minute, just to have your 1 hour, just for you to enjoy life sa oras po na ito?
Do you know how much sacrifice ang ginawa ng ating pong Panginoon para lang pumatamo natin yan? Kaya mga kapatid, kung naririnig niyo po na tinatawag kayo ng Diyos ngayon, start with yes before the details. Minsan kasi ayaw nating mag-yes agad kay Lord eh. Lord, mahirap ba yan? Lord, paano yung pagkain ko? Lord, paano yung pera ko? Paano yung titirhan ko? Paano to? Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Wala na, hindi na tayo nag-yes. No na lang, ang hirap pala Lord. So pag tinawag tayo ng Diyos, let's say yes agad, Lord. Maging Isaiah tayo, Lord, here I am, send me. Eto ako. Ano mang daanin ko, alam ko kasama kita eh. And that's how faith, that's how surrendering looks like. Sinusuko mo na yung buhay mo sa ating Panginoon. Kaya sa atin, sana, gawin na po natin ngayon. Do it promptly, not later. Tinawag ka ng Diyos, ngayon na. Huwag na tayong bukas, mamaya, next week. Tinawag ka ng Diyos, may pinapagawa siya sa'yo, ngayon na. Kasi yan po yung gusto ng Panginoon para po sa atin. Ito po, tandaan din po natin. Pag si Lord nag-utos, obey Him in small things. Minsan, hindi na natin sinusunod yung maliliit na bagay. Hindi naman na siguro ito makikita ng Diyos. Marami naman na ako nagawang malalaking bagay kay Lord. Maliit lang, okay na siguro. Konting pagkakamali. Konting ganito. Mga kapatid, minsan yung maliliit na bagay, doon pa tayo mas nasisira. Doon pa tayo mas lalong nafo-fall. Kaya sa gabi po na ito, sana, maging obedient tayo kay Lord. Sana pagkatapos ng worship night na to, we are willing to obey Jesus. Ang dami niya laging sinasabi sa atin eh. Kaso kulang tayo sa pagsunod. Kulang na kulang po tayo pagdating sa bagay po na yan. Kasi tandaan po natin, ito nabanggit po ito kanina sa kapibahagi po natin. Nasabi, ang dami daw bawal sa church. Pero tandaan po kasi natin, it's not about rules. It's about your relationship. If you value your relationship with the Lord, kahit ano pa yung ayaw niya, susundin natin. Gagawin natin kung ano yung mga gusto ng Panginoon kasi you have a relationship with the Lord. But if you don't have a relationship with the Lord, then you will see it as rules. Dami namang bawal sa church nyo. Dami namang ganito, dami namang ganyan ng Bible. Ayoko nang kilalanin si Lord. Daming bawal eh. But if you value your relationship with the Lord, susundin natin lahat yun. Kasi mahal natin si Lord eh. Humility and obedience. And this time, before we go to the third point, so lang po meron tayong mapakinggan po ngayon. And I would like to call her dito po sa harapan. To give more emphasis dito po sa ating pong pinag-uusapan. Sana po mas marinig natin ang salita ng ating Panginoon sa oras po na ito. Magandang gabi po. Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Johnny Lynn Reyes, sa mga hindi po nakakakilala. Actually, nung sinabihan po ako ng asawa ko ni John na sabi ni Brother Dave, magbigay ka daw ng testimony. Walang isip-isip, sabi ko yes agad. Hindi ko alam kung siguro nag-speak ang Holy Spirit sa akin, but I said yes, immediately alam ni John yan. And then, afterwards, that's the time I realized na nakakatawa dahil bigla ko naisip, parang may duty yata ako on that day. I'm supposed to arrive tonight galing LA, 7 p.m. So how can I do the testimony? And second, kaya ko po bang, sabi ko sa sarili ko, kaya ko po bang humarap sa maraming tao telling my story? I am very anxious, nervous, and shy right now. Pero sinabi ko po sa sarili ko na if this is God's will for me to share His goodness in my life, then be it done, Lord. You will make a way and you will prepare my heart telling your story and not mine alone. I'm the eldest po among 5 siblings raised by our hardworking parents
who are also the one that brings us here sa 20th Street Church of Christ as kids, attending every Sunday school and DVBS like most of us here po. And right after I graduated college, I landed in a good and stable job, which I can say my dream one. I know clearly in my mind that this is what I want to be when I grow up. I really prayed for it, worked really hard for it. Hindi po ako natutulog during our training. And God, allowing it to happen, 15 years of being in the airline is quite a while already, spending half of my life. And at the very young age, I got what I want in life back then. Traveling for free in different parts of the country and the world, you would say, everyone would say, lahat po na kausap ko, they would say, it is a really good one. Yes po. For sometimes, it is very overwhelming for me. My work demands a lot of time, a lot of my time po. No holidays, no special occasions, even my birthday, I can fly. Holidays, Christmas, no exception po. But, the part of it that I can't go to church even on Sundays only. And little did I know that on those 15 years of my life, God became my least priority. Nasa ilalim po. You will often see me here sa church because it was not my priority. My priority is my work, and I know it. Having and experiencing all of this, there is a big blank space in my heart and in my life that cannot be fulfilled. I'm on top of my career, doing what I want to do in my life, but a void inside me. I tried to look for it through relationships, vices, name it, but hindi po ako nag-drugs. Mabait po akong bata, sumusunod po ako sa magulang ko. But I came to this point na even material things, but I cannot mend it. Hindi ko po ma-feel yung blank space in my heart. I tried to look for it. I tried to do it on my own. But I cannot find it anywhere. I cannot understand. Hindi ko po maintindihan. I became toxic. I easily give hurtful words sa mga mahal ko sa buhay. And even my parents, I can easily give masasakit na salita sa kanila. Ilang beses ko pong napaiyak ang aking mga magulang. In 2021, is one of the most affected industries ang airline. Closed borders. Nobody can travel. And March 15, 2021, I was part of the retrenchment process of PAL. At first, I thought it's impossible. After 15 years of flying, now you will retrench me? No, it's not gonna happen. I'm in denial. But you know po, in just one snap ni Lord sa buhay mo, it will turn upside down. My life turns upside down. In the blink of an eye, hindi ko po alam. He took one of my most valued thing in this life so that He can show me what He truly is. And He teach me so many things. God is good and He gives you what you want. Just ask Him. He will give it to you. Maniwala po kayo sa akin. But He is more than capable of taking it back from you. Walang sabi-sabi,
kaya po niyang kunin kahit ano sa inyo. Even the most valued person in your life that you are hanging on, kayang-kaya po ni Lord yan. I said to Him in my prayers, Lord, I cannot do this anymore. Please take over in my life. I surrendered it to you. I searched for Him. I intentionally asked the Holy Spirit to fill me. Baka ito na yung sagot sa hinahanap kong void. Baka yung Holy Spirit na lang. Because I seek everywhere. Ito na lang yung pag-asa ko. I'll hang on to it. I seek guidance actually from Brother Dave. It came to my life that I don't know what to do. And si Brother Dave, yun ako naisip na, which can lead me siguro, maybe, mas malapit siya kay Lord. Maybe mas mapapalapit niya ako. That time, I cannot forget crying in front of Him, saying, I want to reconnect with Jesus. How do I do it? And He sincerely prayed for me. March 2022, Pal called me and said they are recalling us again. In a span of 1 year po, it's supposed to be foreseen for 5 years. Nobody can tell. Nobody can tell po. Even yung mga highest ranking officials ng PAL cannot say what happened. They thought it's gonna be 5 years of retrenchment na walang liparan. But in just 1 year po, they recalled us again. And did you know that May 2022, that year, nung recall po kami ng March, so on May, meron na po kaming paycheck. That's the last chance I can redeem my car. Kasi po, for the longest time na 1 year, hindi siya nababayaran. Just exactly the time that I needed it, God gave it to me na, just be faithful to me. Just give your life to me. Then I will do it all para sa'yo. These are only some untold stories and many more. We cannot see it in the moment, but looking back, God used the time of retrenchment to actually prepare for His greatest gift to me. Alam niyo po kung ano yun. He gave me the family that I wanted. Before we got retrenched, ng 2021, nung March, January, John and I got married po. In the breach of pandemic, na-survive po namin yung aming kasal. Simple, pero makabuluhang kasal. March 1, 2021, just before I know that we will get retrenched, I got pregnant with Gino. I'm so very happy. I thought it will not come in my life po. And I gave birth October 28, 2022. I nurtured him, breastfed him for 6 months, and just enough time for him to at least take solid food. Pwede na po ako hindi mag-breastfeed. Then I started working again. God has already planned for this. He loves us. He will not forsake us. He's just waiting for us to surrender our lives to Him. But we're not doing it. He's just always right there on the corner waiting for us to surrender our lives to Him. No turning back to what we are before, but moving forward through Him. God is good all the time.
even if we are not. He never fails, even if we fail Him million times. He has a better plan for us. Just surrender. Nung ginagawa ko po itong life testimony na to, actually, ilang weeks na po. But I cannot find the words to fill this out po. I watch other testimonies, baka medyo mabigyan po nila ako ng example. But na-realize ko, my testimony and your testimony, each and every one of us, is unique. Through God's plan, it's only for you. It's you and God who's doing po yung story ng buhay nyo. Just surrender it to Him. In Genesis 50:20, nasa bus po ako pauwi na. I was reading the Bible. Sabi ko, umpisahan ko kaya sa Genesis. Then I read the story at the end of it, Genesis 50:20, it says, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon." Just surrender po to the Lord. To God be all the glory. Praise God po. Nakita niyo po, yung buhay po ni Ate Jonelyn, surprisingly, nag-message po siya lang sa akin bigla. Kagaya ng sinabi niya kanina. Out of nowhere, na wala po kaming other conversation sa chat. Nag-chat na lang siya bigla na gusto niya daw pong makausap ako. Alam niyo po mga kapatid, it's like that moment na alam mo that you need to surrender your life to Jesus. No matter how long you are in the ministry, no matter how long you are na tinanggap mo na si Lord, pero the moment that you decided in your life na isusuko mo na talaga yung buhay mo kay Lord, everything will change. Kahit po ngayon, matagal na po tayong Kristiyano, pero hindi mo pa rin kasi sinusuko lahat eh. Not until you surrender everything, hindi pa rin magbabago ang lahat. Kaya third and lastly, just like sa shinare po sa atin ni Sister Jonelyn, to be able to surrender, you need sacrifice. Kailangan meron kang isa-sacrifice sa buhay natin. Si Jesus, it's death. Even death on a cross. Ang sacrifice ni Jesus, yung buhay niya for you, for me, and for everyone. Ganun po tayo minamahal ng Diyos. Cross is the most humiliating and painful form of death. And tinanggap yun ni Lord para sa'yo. Para sa atin. Alam niyo po, si Lord, hindi siya partially nag-surrender. Bakit? Binigay niya lahat. Can we do that? Can we give everything to the Lord? Knowing na siya po ang lahat ng meron sa atin. Ngayon, the question is sa oras po na ito. As we go to the end of our message, ano ba yung kaya mong ibigay ngayon kay Jesus? Ano ba yung willing kang isuko ngayon kay Lord? Kasi ang dami pa rin nating ino-hold back eh. Alam niyo po, bakit hindi pa rin nafi-fix yung relationship natin kay Lord and even to the people around us? Kasi lagi pa rin tayong may bit-bit. Lagi pa rin pong may wall kay Jesus at sa ibang tao. I know kapatid, nahihirapan pa tayong alamin what is that wall sa buhay natin. But eventually, alam natin ito mga kapatid kasi ito po yung dapat nating isuko sa ating pong Panginoon. And mga kapatid, alam niyo po, oras po na ito, si Jesus, He did not hold back. Tayo po ba nag-hold back pa rin kay Jesus? Sample ng kanta natin, taas yung kamay. Kaganto lang tayo. Hold back. Kumanta tayo ng malakas, pero mahina pa rin yung kanta natin. Kapatid, nag-hold back ka pa rin ba kay Jesus? Sabi, maglingkod ng pinaka natin, pero ang binibigay lang natin, 25%.
Sabi, bigay natin lahat ng oras natin kay Lord, pero hindi natin masimulan yung Sunday service ng tama. Hindi pa rin natin natatapos minsan. Kapatid, are we really giving the best sa Panginoon? He gave you everything. Bakit hindi natin mabigay din kay Lord lahat? Siya ang pinagmulan ng lahat, pero bakit hindi natin mabalik sa Kanya lahat? Wala tayo kung wala yung Diyos. Pero bakit parang wala rin matatanggap si Lord kasi ayaw natin? Mga kapatid, sa gabi po na to, sana po wag nating i-hold back yung ating Panginoon. Alam niyo po, tandaan niyo po ito We can give God anything when we believe He is everything. Kaya mong ibigay lahat kay Lord kung naniniwala tayo na siya ang lahat sa buhay natin. Pero kung hindi ka naniniwalang siya ang lahat sa buhay natin, hindi mo kayang ibigay kay Lord lahat. Lahat pagdadamutan mo kay Lord kasi alam mo na hindi siya ang lahat sa buhay mo. Di ba ito yung lagi natin sinasabi sa pamilya natin, ikaw ang lahat sa buhay ko, I'll do everything for you. Pero bakit kay Lord hindi natin magawa lahat para kay Lord? Kasi ang paniniwala natin, hindi pa rin siya yung lahat sa buhay natin. Again, ano po yung kaya nating isacrifice po ngayon, mga kapatid? It's not just asking for a song, is asking for you. Ikaw yung gusto ng Panginoon. Tagal na tayo nag-church, pero ikaw pala yung gustong tawagin ng Panginoon. Matagal na tayo naglilingkod sa Kanya, pero tingnan niyo po ito, binaba niya yung sarili niya just for you to rise up. Imagine, bumaba yung Diyos para iangat ka. Para hindi ka lumubog doon sa lugar na ayaw po natin. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Bakit patuloy pa rin nating binababa yung sarili po natin? Kapatid, sa oras po na ito, let us remember Hannah in the Bible. Sabi po sa 1 Samuel 1:11, and she made this vow, O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. Yan niyo po, he will be yours for an entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut. Naranasan niyo na po ba mag-pray ng ganito? Si Hannah, sa kanya pong pagpe-pray, gustong-gusto niya talagang magkaroon ng pagpapala sa pamagitan ng anak. Ang culture nila, pag wala kang anak, you are cursed. Meron kang ginawang masama sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, gusto kong magkaanak. At anong sabi niya kay Lord? Hindi niya ipagdadamot. Bakit? Pag binigyan mo ako, Panginoon, ibibigay ko ulit sa iyo. Meron po ba tayong ganong prayer? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Yung work ko, ibibigay ko sa iyo. O minsan gusto na, Lord, bigyan mo ng trabaho para sa akin lahat ng sahod. Para sa akin lahat. Lord, bigyan mo ako ng magandang pamilya. Hindi ko sila pag-churchin, ako lang. Lord, bigyan mo ako ng magagandang kaibigan. Pero hindi ko share sa kanila yung word of God. Mga kapatid, if you are praying for something, make sure na kaya mo rin siyang ibalik kay Lord. Just like the testimony earlier. God can give you everything, but He can also take everything. So kapag humiling ka kay Lord, make sure na kung ano yung hiniling mo, kaya mo ring ibigay kay Lord. Huwag mong gagawing dahilan yung mga pinagpala sa'yo para hindi ka na mag-church. Para hindi ka na mag-serve. You prayed for work, binigyan ka ng work, ayaw mo na mag-church, ayaw mo na mag-serve. Kasi ang dami kong oras sa ganito, kapatid, Brother Dave, busy na ako kasi nagka-work na ako. Di ba pinag-pray natin yan ng sama-sama? Bakit parang yan pa yung naging cause kung bakit wala ka ng time kay Lord? Kapag nagpatuloy tayo doon, alam niyo po kung anong mangyayari? God will take everything. At sana wag na nating hintayin yun. Baka hindi natin kayanin. Kaya sa oras po na ito, kapatid, sana po makita natin that the greatest act of worship is when we surrender. Magiging mabuting worshiper tayo kay Lord the moment you decided to surrender your life to Jesus. I would like to ask to everyone na tumayo. And habang umaawit po tayo ngayon, this would be an invitation song. And kung di pa natin kinikilala si Lord, this will be the time for you to decide. Kung gusto mong tanggapin si Lord bilang tagapagligtas, kung gusto po nating i-accept si Lord sa buhay po natin, alam ko po, meron po tayong mga bisita rin, meron pa po mga hindi pa tumatanggap kay Lord sa oras po na ito. Through baptism,
pagtanggap kay Lord, I will ask you to come in front and surrender your life to Jesus. Kantahin po natin itong awitin po na to. Not just for the people who want to surrender their lives to Jesus right now, bago pa lang. But for every one of us na nandito ngayon, let's commit again sa ating pong Panginoon. Pero before that, kung sino man po yung hindi pa po tumatanggap kay Lord sa oras po na ito, kapatid, pwede kang lumapit sa harapan while singing this song. Into your hands. Let's pray for everyone, mga kapatid, while singing this song. Baka meron kang kakilala na hindi pa tumatanggap kay Lord. Meron ka pang kakilala na hindi pa tumatanggap through baptism. Let's pray for him. Let's pray for her. Na sana, ngayon na, isuko na nila yung buhay nila sa ating pong Panginoon. Let us pray for those people na nakikilala sa ating Panginoon. Let's believe in Jesus and we belong to Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Again, while singing this song, kapatid, I know, narinig mo yung panawagan ng Diyos. Para magkaroon tayo ng lahat, kailangan natin si Jesus. Walk with you. Pwede kang lumapit sa harapan. Kapatid, kung hindi ka pa nababautismohan, hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, you can come in front and surrender your life to Jesus right now. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. And I believe God didn't waste time saving us. all of your ways. Hindi nag-aksaya ng panahon si Lord. Your promise. Sana ikaw din. Kahit po sa online po natin, kung gusto mo tumanggap kay Lord sa oras po na ito, pwede nyo kaming i-message or declare your faith Jesus, I believe. sa ating live stream. Let us worship the Lord with everything. Huwag tayong mahiya. Walang nakakahiya sa pagpupuri at pag-surrender natin kay Lord. Kaya again, kapatid, kung bago ka lang, naunawaan mo ang salita ng Diyos, malayang-malaya kang lumapit sa harapan at tanggapin po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Let's I continue to sing. Let's sing Jesus, I believe. Jesus, I believe. Sa huling pagkakataon, kung hindi ka pa tumatanggap kay Lord, this is the perfect time to surrender your life to Jesus. Pwede kang lumapit sa harapan. Tanggapin mo si Lord sa buhay mo. Huwag kang mahiya. Walang nakakatakot. Sa huling pagkakataon, kapatid, the Lord is calling you to come in front. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. May purpose si Lord kung bakit ka nandito. Isuko natin ang buhay natin sa Kanya. The reason that I sing with all I am. Pwede ba natin kantahin muli yung chorus and then pakinggan natin kung ikaw na yung tinatawag ng Panginoon this time. Let's sing Jesus, I believe. Jesus, I believe Kapatid, in you. laki ng harapan natin. Jesus, I belong. God is waiting for you to surrender your life to Jesus. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Glory to God. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama naming Diyos na dakilat na ba makapangyarihan sa lahat. Lord, sa oras po na ito, alam po namin na kumikilos ka po sa amin. And Lord God, wala man po lumapit ngayon o kung meron man po sa online, Lord God, Lord,
Alam po namin na kayo po ang magsasalita sa inyo pong mga anak po na nandito po ngayon. Help us to realize that all we need in this life is you, Panginoong Diyos. At wala na po kay ibang kaming kailangan pa sa oras po na ito. Kaya Panginoon, we surrender everything to you. Lord God, maraming salamat po. Tumaasa po kami na sa oras po na ito, kayo po yung maghahari sa buhay po namin. Papapurihan, pasasalamatan po namin kayo sa aming pong buhay, Panginoong Diyos. At umaasa kami na gagamitin mo kaming instrumento para po ng pagpapala sa marami pang tao. Panginoon, we are nothing without you. Kaya Panginoong Diyos, let your will be done sa buhay po namin. Kaya Lord, maraming salamat po. Kayo na po sana po magpalat manguna sa amin. This is all we pray. In the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Tuloy po tayong umawit sa ating pong Panginoon. Awitin po natin yung Christ is enough. And while singing these two other songs na meron po tayo, this is the moment na mamaya we will have our recommitment and pagtawag po dito po sa harapan. So while singing this song, sana po evaluate natin yung sarili natin. 100% pa ba yung commitment ko kay Lord? Or do I need to do something para po i-commit yung sarili natin ngayon sa Lord? Kaya po sa oras po na ito mga kapatid, it's between you and God. Ikaw at ang Diyos lang. Kaya while singing this song, sana po ma-evaluate natin yung sarili natin. Let's all sing Christ is enough. Christ is my reward and all of my devotion. And now there's nothing in this world that could ever satisfy. Sabi ng Panginoon, through every trial, hindi ka iniwan. Kaya let's recommit ourselves ngayong oras na to sa ating Diyos. Pag-isipan natin maigi ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all. Wala na tayong kailangan, kapatid, kundi si Lord lang. Awitan natin siya. Huwag kang mahiya sa pag-awit kay Lord. Hindi nahiyang mamatay si Lord sa cross para sa iyo. Bakit tayo mahihiyang umawit? Huwag tayo mahihiyang umawit. The Lord deserves everything sa buhay po natin. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Kung ang Diyos ay sapat na, sama-sama natin siyang awitan sa oras po na ito, mga kapatid. Everything I need is in you. Everything I need. If you have decided to follow Jesus, mga kapatid, this is the time to move forward. Sana po, papurihan natin yung ating pong Panginoon.
decided to follow Jesus, wala nang balikan to. Lahat to papuntang langit na po tayo. Huwag na sana tayong papunta pa sa iba. Kaya po while singing this song, if anyone wants to surrender their lives sa ating Panginoon, recommitment, pwede kang pumunta sa harapan, maluwag yung harapan natin, and let's sing this song of decision. Let's sing this song of declaration kay Lord. If you want to recommit, isuko muli ang iyong 100% kay Lord, maluwag ang harapan, and let us worship the Lord all together. Let's sing, I have decided to follow Jesus. Yes, Lord. I have decided to follow Jesus, no turning back. Kung decided ka, kabataan, gusto mo mag-start ng ministry, gusto mong ibigay muli ang buhay mo kay Lord, To follow Jesus, come in front. no turning And let's surrender our lives to Jesus. Let's decide to give everything to the Lord. me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, 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 no turning back. Praise God po. Alam niyo po, the Lord is enough sa bawat isa. Alam ko po, meron pa pong mga gusto pa pong lumapit kay Lord to surrender their lives. Mag-start ng ministry. Kung di pa kayo nakakapag-start, you can start right now by deciding in your heart na kailangan nating paglingkuran si Lord. I will be nothing without the Lord Jesus sa buhay ko. And sa mga hindi pa nila nababalik yung sarili nila kay Lord fully, kapatid, malayang-malaya kang lumapit sa harapan. And while singing this last song po natin sa gabi po na ito, sana po magpayakap tayo kay Lord. Let's wrap ourselves sa feeling ng Diyos. This is a new song, pero sana po, napakaganda ng lyrics po na ito. That there is a God na gustong-gusto tayong tanggapin. Na merong Diyos na mahal tayo at nais tayong tanggapin. Kaya kapatid, kung you want to surrender, you want to recommit, you want to give your life to Jesus again and again, malaya kang lumapit sa harapan and ibigay natin muli yung buhay natin sa ating Panginoon. There is a God Meron palang Diyos na mahal tayo. who loves me. Meron palang Diyos na kayang ibigay ang lahat para sa atin. At gusto niya tayong isama. Kaya sana wag tayong mag-say no sa ating Panginoon. Sa oras po na ito, pwede tayong muli na ilapit ang sarili natin sa Panginoon. That is the place. Surrender our lives to Jesus. Walang mawawala, kapatid. You will have everything in this world. That is where I Alam niyo po, we all belong to Jesus. Kaya sana, bigay natin pa lahat sa Panginoon. Let's pray for this. take me to the place, Lord, to the secret place where you can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Patuloy po tayong umawit at there is a God. There is a God. Meron palang Diyos na mahal tayo, mga kapatid. He did everything for you. He did everything for us. Right.
our prayer song, mga kapatid. And let's pray to recommit ourselves sa ating Panginoon sa oras mo na ito. That is the place where I changed. That is where I belong. Take me to the place, Lord, to the secret place where I can be with you, and you can make me like you. Wrap me in your arms, wrap me in your arms, wrap me in your arms. Take me to the place, Meron palang Diyos to the secret place. na kaya tayong tanggapin. I can be with you. Kailangan lang natin isuko ang buhay natin sa oras na Wrap ito. me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Alam niyo po, kung mararamdaman lang natin yung pag-ibig ng Diyos, matagal ka na niyang niyayakap, matagal ka na niyang gustong pabalikin, matagal ka na niyang gustong ibigay mo yung lahat sa Kanya. Kasi the Lord is good. Sana wala rin mag-hold back sa atin to give our lives again sa ating Panginoon. And for the last time, as we sing, Wrap me in your arms, sana magpayakap talaga tayo sa Panginoon ngayon. Ang sarap ng yakap ng Diyos. And after this last chorus, ay ipapanalangin po tayo ng ating pong pastor. Let's sing the chorus. Let's sing, take me to the place. Take me to the place, Lord, to the secret place where I can be with you. I can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Take me to the place, Lord, to the secret place where I can be with you. And you can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Lord God. Tawagan po natin si Brother Gardy to pray for everyone. Sige po, tayo pong lahat po ay manalangin sa ating Panginoon. Takilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, naririto sa inyong harapan, ang inyong mga lingkod, Panginoon. Alam namin, Lord, that we are not perfect, Panginoon, kaya nandito kami, Panginoon, to surrender everything to you, Panginoon. Hindi ito yung lugar ng mga perfectong tao, Panginoon, kundi yung lugar ng mga taong gustong surrender lahat ng mga bagay na meron kami, Panginoon. Kaya, Lord God, as we gather here, Panginoon, narito sa inyong harapan ang inyong mga lingkod, Panginoon, na isinusurrender, Lord God, lahat ng mga bagay na nais po namin ibigay po sa inyo, Panginoon. Lahat ng mga nagagawa po namin kasalanan, Panginoon, binibigay po namin sa inyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng mga pangit naming pag-uugali, binibigay po namin sa inyo, Panginoon. Maging, Panginoon, yung mga masasama po namin pag-iisip, Panginoon, binibigay namin sa inyo, Lord God. We surrender everything to you, Panginoon. Mga kasalanan, Panginoon, mga doubts po namin, mga takot namin, Panginoon, mga worries namin sa buhay, Panginoon, sa iyo namin lahat ibinibigay, Panginoon. Sapagkat kagaya ng paalala niyo po sa amin kanina, Panginoon, hindi namin kayang mabuhay nang wala ka, Panginoon. Mahirapan yung buhay namin, Panginoon, kung hindi ka kikulos na buhay po namin. Kaya, Panginoon, ano man po yung mga bigat, mga nagiging dahilan, Lord God, kung bakit kami nahihirapan maglingkod po sa inyo, kung bakit kami nahihirapang lumapit po sa inyo, Lord God, ibinibigay po namin sa inyo lahat, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ikaw lamang yung makakatulong po sa amin.
Kayo lamang, Lord God, yung makakapagpagaan ng lahat ng mga bigat sa buhay namin, Lord God. And hindi namin magagawa yun, Lord God, kung hindi namin ibibigay lahat, isusurrender lahat ng mga bagay na yun sa inyo, Lord God. And as we recommit again, Lord God, yung aming buhay, narito kami, Panginoon. Narito yung mga lingkod, Lord God. Gamitin nyo kami, Panginoon, mightily para po sa inyo. Hindi man kami perfecto, Lord God, pero gamitin nyo yung buhay namin. Gamitin nyo, Lord God, yung lakas po namin. Gamitin nyo, Lord God, yung aming mga kakayanan, yung aming mga talento para makapaglingkod po sa inyo, Panginoon. Patawa, Lord, kung minsan hindi namin ibibigay yung best po namin, Panginoon. Kung minsan, Lord God, nag-fail kami, Panginoon. But this moment, Lord God, salamat kasi we have an opportunity again, Panginoon, para makapag-recommit ng aming buhay. Paglilingkod para po sa inyo. Lord, sa mga nais muling maglingkod po sa inyo, maibigay yung kanilang buhay para sa ministry, Lord, nawa, gabayan niyo po yung inyong mga lingkod, Panginoon. Maibigay namin yung best namin po ngayon, Panginoon. Kasi alam namin, Lord, na mas best yung binibigay niyo po sa amin. Kaya, Panginoon, hindi man kami perfecto, Panginoon, pero hayaan niyo na yung buhay po namin ay maibigay po namin para po sa inyo. Kaya, Panginoon, sa lahat pa ng gagawin po namin, mga activities para po sa inyo, starting tomorrow pa, Panginoon, hanggang sa Sunday, Lord, magamit namin yung aming buhay. Na bagamat busy kami, Panginoon, pero maglalaan kami ng panahon para po sa inyo. Bagamat minsan napapagod kami physically, Lord God, pero maglalaan pa rin kami ng lakas para po sa inyo. Minsan, Lord God, may mga pagsubok na parang umahadlang para hindi kami makapunta, para hindi makapaglingkod po sa inyo, Lord God. Pero this time, Lord God, babaliwalin namin lahat ng bagay kundi unahin ka namin, Panginoon. Sapagat alam namin, Lord God, na kung ikaw yung priority ng aming buhay, mawawala lahat ng mga alalahanin po namin. Kaya, Panginoon, salamat po. At this moment, Lord God, ibinibigay na po namin sa inyo po lahat, Panginoon. Tanggapin niyo po, Lord God, lahat ng mga bagay na gusto naming ibigay po sa inyo. At hayaan niyo, Lord God, na muli kami makalapit, makapaglingkod sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon. Linisin niyo po kami, Panginoon, at patuloy na maging bago sa inyong harapan, makagawa ng paglilingkod ng best para po sa inyo. Kasi ikaw ay aming dakilang Diyos na nagbibigay ng best para po sa aming lahat. Kaya, Panginoon, muli, ibinibigay po namin lahat ng kapurihan, pasasalamat at ang aming buhay, Panginoon, para lamang po sa inyo. Lahat po ng kapurihan, kadakilaan, karangalan, ay para lamang po sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Para po sa ating pagkatapos sa gawain ito, tayo po ay patuloy ng lumapit sa Panginoon para po sa ating closing prayer. Let us pray po. Lord, thank you po sa oras ito. Thank you po sa gawain to na inyong ginagamit, Panginoon, upang patuloy kaming palalahanan sa lahat ng bagay. Thank you din, Panginoon, sa Holy Week na ito, Panginoon, dahil sa oras sa araw to, Panginoon, sa isang linggo to, kami po ay inyong pinapalalahanan na patuloy po namin alalahanin ang inyong kabutihan, ang bigo sa amin, inyong sakripisyo doon po sa krus ng Kalbaryo upang kami iligtas sa aming kaparusahan. Thank you, Panginoon, sa mga message na aming pakinggan about surrendering, Panginoon. Di pa pala kumpleto ang aming buhay. May mga part pa sa buhay namin, may mga bahagi pa sa buhay namin na hindi po namin nailalapit sa inyo na surrender. Kaya po, thank you, Panginoon. Pinapalalahanan nyo kami upang patuloy kaming makapaglingkod sa inyo ng buong buo, Panginoon. Magkaroon kaming commitment sa buhay po namin. Patuloy kaming magamit nyo, Panginoon, sa iyong iglesia, lalo po sa mga palaganap ng Ebanghelyo. Thank you din, Panginoon, sa mga lingkod nyo na ginamit, na nag-testimony, Panginoon. Panginoon, so been good to us, Panginoon, kung paano kayo kabuti sa bawat anak nyo. Narinig po namin, nakita po namin ang kabutihan nyo sa kanila, Panginoon. Ganun din po sa bawat isa po sa amin. Meron kami mga testimony, Panginoon. Maaring may bahagi din po namin. Kaya po, thank you po sa lahat ng buhay namin. Kahit po kami ay nagkakamali, nakakalimot, andiyan kayong Panginoon sa amin, nagbibigay sa amin ng pag-asa sa buhay namin. Tinutulungan yung Panginoon kami, pinapalahanan upang hindi kami malayo sa inyo. Kaya po, napaka-grateful po namin, napaka-faithful niyo sa amin, Panginoon. Kaya Panginoon, ay sana po ay patuloy niyo kaming tulungan, Panginoon, upang mabuting anak niyo, patuloy niyo palahanan, lagi kaming nasa harapan niyo, lagi po kaming kasama niyo, Panginoon, at lagi niyo kaming gamitin sa inyong iglesia, Panginoon, sa aming
mga darating pa mga gawain, Panginoon, patuloy po na nilalapit for 3 days, Panginoon, mula bukas hanggang Sunday, Panginoon, ay aming hiling sana po samahan niyo kami, ay yung presensya ay madama namin, patuloy po namin maihag yung salita sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, at patuloy po namin kayong magdakila, Panginoon, mapurihan sa kabutihan na pinag sa amin. Nawa, Panginoon, ay tulungan niyo, Panginoon, kami sa aming buhay, Panginoon. May mga trials dumarating sa amin, problema, Panginoon. Napakabuti siya, Panginoon. Hindi niyo kami pinapabayaan. Panginoon, sa aming pag-uwi, sa oras to, Panginoon, kung paano niyo kami ingatan, patungo din sa sambahan. Ganti po aming hiling na ingatan niyo kami na makarating sa aming mga tahanan at sa mga darating pang araw, Panginoon. Sama-sama kaming maglilingkod, pupuri at mananambahan sa inyo. Ang lahat po isamot dalangin namin sa dakilang Panginoon na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating pong Panginoon. And sana po, sa gabi po na ito, na-surrender natin lahat sa ating Diyos. And bago tayo umuwi po, may konting merienda lang po tayo dyan sa likod. Ano po? And dahil po birthday din po ni Sister Olive, ay pagpe-pray din po natin siya. Meron po siyang pinahanda sa atin dyan sa likod, kaya sama-sama po natin silang ipanalangin sa oras po. Sige po. And sama-sama po tayong magsalo-salo sa ating po. Adas po natin. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning